Nasa Eastern na si Lebron, si Dillon Brooks ayaw pa rin talaga siyang tigilan eh. Siya na lang rin yung gumagawa ng paraan para mapalapit sa pangalan ni Lebron eh. Nagsimula talaga yung galit nitong si Brooks kay Lebron 2023 playoffs nang nasa Memphis pa siya. Deadma lang sa kanya si Lebron nun eh. Si Brooks kasi ang defender ni Lebron, madalas pa siyang nagbibigay ng matinding pahayag o trash talk kay Lebron bago o pagkatapos mismo ng game. Pero sa dulo, sinisibak lang rin siya ng Lakers eh. Isa pa sa pinakasikat niyang sinabi nun kontra kay Lebron ay poke burst. Hindi nga raw siya takot kahit sa pinakamalaking superstar eh. Pero after nang sinabi niya na yan, tinalo sila ng Lakers sa playoff series nila na mismong si Dillon Brooks ang inabot ng criticize ng mga fans na baliktad eh. Don't poke the bears pala ang nangyari kaya hanggang ngayon ayaw tigilan nitong si Brooks, si Lebron, nasa Sixers na. Based sa mga analyst, hindi na talaga about sa Lakers o Sixers yung galit nitong si Brooks eh. Personal na talaga. Gumagawa yan ng paraan para magkaroon ng rivalry kay Lebron. Simula 2023 playoffs pa lang naman talaga hanggang ngayon, parte na talaga ng pangalan ni Lebron itong si Brooks eh. Sa bagay, pagdating pa lang naman niya sa Phoenix Sun, nagkaroon na agad sila ng tension ni Lebron last year pa. Nabigyan dyan si Brooks ng second technical foul at na-eject after nabanggain niya si Lebron. Tapos ngayon, hindi pa nag-uumpisa ang regular season, si Brooks na naman yung unang player na nang trash to kay Lebron sa Sixers. Sinabi pa niya na ginagawa nga raw talaga lahat ni Lebron ngayon yung paraan para lang makakuha ng panglimang ring niya at parang umaagaw na lang rin ang atensyon sa mga media para sa last dance niya eh. Sinabi niya yan na kayang talunin pangaraw ng Phoenix Suns ang Sixers na may Lebron next season 4-2 pangaraw sa series. Inunahan na naman itong si Brooks eh, tapos sa dulo malalaglag lang sa play-in. Parang hindi na talaga matanggap rin ni Brooks na hanggang ngayon si Lebron pa rin kasi ang headline. Since pumasok yan sa free agency hanggang ngayon pagpirma niya sa Sixers. Tapos lumabas pa yung report na possible si Lebron ang gamiting veteran point guard. Sa rotation nila ngayon eh, ang habol kasi talaga nitong si Bob Myers at Nick Nurse kay Lebron yung pagiging high IQ playmaker at pagiging veteran leader. Hindi siya yung inaasahan na magdadala ng opensa pero siya mismo yung magpapaikot niyan at mag-organize. Sa Lakers last season, ginamit siyang third option pero pagpasok mismo ng playoffs, mas nagamit pa rin itong si Lebron bilang first option dahil walang Luka at Reeves. Pero umabot ang Lakers ng second round kaya nakikita na kahit nasa 40s na si Lebron, kaya niya pa rin mag-lead at manguna sa isang team kahit sa playoffs round. Kaya yan din mismo yung rason kung bakit pabor pa rin sa Sixers organization na gamitin si Lebron bilang primary playmaker at team leader. Kaya based na rin mismo sa report ni Shams na ine-expect na talaga sa Sixers ngayon na maraming minutes si Lebron na maglalaro bilang point guard at siya mismo ang mag-i-initiate sa team offense sa sistema nitong si Nick Nurse. Hindi siya traditional na point guard pero matagal na kasing ginagamit talaga itong si Lebron na point forward. Forward na nagdadala ng team offense sa buong karir niya sa Cleveland, Miami at Lakers. Yan yung role niya. Kaya malinaw sa Sixers, yan pa rin talaga yung ibibigay sa kanya na role kung saan siya komportable. Palyado yung unang plano ni Pat Riley na i-recruit si Lebron pa Miami Heat. Sa report ngayon, mukhang lumipat na yung atensyon nila dito kay Curry dahil na rin sa mga speculation kung kaya pang i-maximize kasi ng Warriors yung championship window para kay Curry ngayon. Yan yung pinakatanong eh dahil halos wala silang ginawang galaw sa offseason. Sila lang yung natatanging team na hindi gumawa ng upgrade sa roster, wala ring free agency move. Bigo kay Lebron, Anthony Davis, Trey Murphy at Kawhi. Magiging imposible pa ngayon yung reunion kay Kevin Durant eh. Tinitignan na rin na sobrang hirap para sa Warriors. Kaya yung tanong, ano yung possible gawin nila para sa championship window kay Curry? O kung kaya pa nilang ibigay yan? Sobrang tahimik yung naging off-season nitong si Mike Dunleavy. Niretain lang nila yung core players nila pero hindi pa sure itong extension ni Curry. Nagdagdag lang sila ng role players at umaasa na lang ngayon sa internal development ng mga young asset nila. Based sa ESPN report, ang pinaka-priority kasi ni Dunleavy ngayon, manatiling maluwag yung financial flexibility nila. Kaya hindi talaga yan gumawa ng desperadong galaw sa offseason dahil mas gusto niyang panatilihin yung future draft capital ng Warriors. Kaya wala yang balak na ibigay yung mga draft capital at ibang asset nila
para lang sa isang trade. Kaya possible dyan nagkakaproblema lalo na kung magdesisyon si Curry ngayon na i-decline yung possible extension niya sa Warriors at humanap ng team katulad ng ginawa ni LeBron kung saan may chance sa championship title, dun siya. Dahil pwedeng masayang yan sa Warriors lalo na kung possible rebuilding na ang susunod na gawin ng mga to sa future. Kaya Miami Heat yung possible nga raw na tumarget kay Curry kung magdedesisyon niyang umalis sa Warriors. Si Pat Riley, yung kilalang team owner na madalas humahabol ng mga superstar. Katulad ngayon na may Giannis na sila at kulang sila ng elite guard kaya nakikitang possible ito pa yung isa sa maging masterpiece ngayon ni Riley after na hindi makuha si LeBron. Curry, malamang sa malamang ang habulin nila. Nasa winnow mood yung mga to kaya possible pag-interesan din mismo ni Curry. Isa pa, posible yan din nga raw yung dahilan bakit ngayon sinusubukan na rin ng Miami Heat makuha si Klay Thompson. Kung papasok yan sa buyout, dagdag na interest yan kay Curry para sa reunion ng Splash Brother. Hindi sa Warriors Miami Heat na inaasahan ngayon yan. Nabigo ang Warriors na makuha si LeBron. Naging tahimik ang offseason sa ilalim ni Mike Dunleavy ngayon. Isa pa, lumakas yung ibang title contender samantalang sila nanatili na lang ngayon sa mid-tier level. Kaya maraming analyst ang mas iniisip ngayon na baka hindi na kayang i-maximize talaga ng Warriors ang natitirang taon ni Curry bilang championship caliber player at humanap yan ngayon ng possible team kung saan may championship chance. Parang LeBron na rin